Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga oras na to. Sobrang lala ng ginawa niya at ipinaramdam niya sa akin. Bitter na kung bitter, pero nasasaktan talaga ako. At hindi ko mapigilan ang luha na kumawala sa mga mata ko. Mahirap ang ipagpalit ka ng taong mahal mo para sa iba. Nakala mo wala kayong pinagsamahan. Dahil sa mga pinakita at kinilos niya. Daig ko pa ang hinati ang puso sa bigat ng nararamdaman ko at walang nakakaunawa sa akin. Gusto kong magwala. Gusto kong gumanti, manakit. Ikalat lahat ng baho niya. Kaya lang mas lalo lang akong nakakaramdam ng awa sa sarili ko. Sobra ng miserable ng buhay ko. Dahil sa kanya. Siya ang kauna-unahang babae na minahal ko at nagparamdam sa akin ng tunay na pag-ibig. Pero, siya din palang magpaparamdam kung paano madurog ng sobrang puso ko. At ipamukha sa akin ang katotohanan wala na kami. Tapos na, may iba na siyang gusto. Ang sakit ng mga binitawan niyang salita pero pinapangako ko sa sarili ko na kahit gaano man kasakit ang naranasan ko sa kanya, itatatak ko sa puso at isipan ko. Tatanggapin ko at aalis ako sa buhay niya. Sandali lamang yun. Babaliktad din ang mundo at wala siyang magagawa kundi bumalik at tanggapin ako talagang kapalaran niya. Tara at sabay-sabay po natin pakinggan ang love story ng Beautiful Disaster. Sobrang pasakit ang ginawa ng isang dalaga sa binata dahil sa pag-iwan nito at ipamukha sa kanyang katotohanan na may iba na tong gusto. Pero nangako siya sa sarili niya na ngayong masasaktan siya pero sa susunod na mga araw, babaliktad ang mundo at hindi na siya masasaktan pa. Babalik kaya ang dalaga sa binata at magsisisi? Oh, bakit kayo lang? Nasaan siya? Di ba kasama siya kanina? Anong sinabi niyo kasama niyo? Kung wala naman siya dito, magsalita nga kayo. Galit na tanong ni Ram sa mga lalaking sakay ng speedboat. Hindi niya mapigilan ng sobrang magtaka. Bakit walang kasama ang mga ito? Bakit sila-sila lang ang sakay ng speedboat? Hawak na daw ng mga itong dalaga ngunit wala siyang makitang babaeng kasama na nakasakay dito. Akala ko ba hawak niyo na siya? Isa-isang nagyuko ng ulo ang tatlo. Hindi maganda ang nararamdaman niya. Sumagot kayo. Nasaan siya? Niloloko niyo lang ba ako kanina? Nag-text kayo kanina na hawak niyo na siya at papunta na kayo dito. Pero bakit hindi niyo siya kasama? Bahagyang tumaas ang boses niya. Nanggagalaiti na siya. Umasa pa naman siya na nagawa nga na maayos sa mga lalaking nasa harapan niya ang pinag-uutos niya. But it seems that this man didn't work. To think na malaki pa ang unang bayad niya sa mga hinayupak. Nagdilim ang mukha niya. Naningkit ang mga matang nakamasid siya sa tatlo. Ano? Bakit hindi kayo sumagot? Again, where is she? Bossing, nakatakas po si Miss Kat eh. Ano? Halos pasigaw na niyang sambit. Paanong nakatakas? Ang sabi niyo, hawak niyo na siya. Papunta na kayo dito ah. Wag na wag niyong sasabihin na tumalon siya sa dagat para makatakas sa inyo. Ganun nga po ang nangyari, bossing. What? Tumalon siya sa gitna ng karagatan? Pare-parehong tumango ang mga lalaki. Marahas siyang napabuga ng hangin. How did that happen? Akala ko ba nakatali siya? Nakatali nga po siya pero nakalas po niya eh. Hindi po namin alam kung paano. Siguro po, tinanggal niya yung tali dun sa bakal sa tabi ng speedboat. Hindi niyo siya nilagyan ng blindfolds? Nagigigil na tanong niya. Nakalimutan na po namin eh. Nakita naman po kasi namin na hindi nanlalaban. At nagiging masunurin po siya. Boss, hindi naman namin alam na may iniisip siyang paraan para makatakas. Nang tumalon po siya sa tubig, hindi na namin nahabol. Isa pa, wala pong marunong lumangoy, isa sa amin man lang. At naging mabilis po ang mga pangyayari. Nasapo niya ang noo. Tila biglang sumakit ang kanyang ulo. Pinigil niyang sariling pagsusuntukin ng mga lalaking ito. Litong-lito na ang kanyang isipan. Ano bang babae yun? Hindi man lang ba natakot na mamatay ang babaeng yun at tumalon na lang basta sa dagat? She might die in the sea. Malalakas ang alon at baka hindi ito makasurvive kung lalangoy ito patungo sa islang yun. Ang Isla Rosa lang ang pinakamalapit na isla na maaari nitong puntahan. Sigurado siyang yun ang itinatakbo ng isip nito kaya naglakas loob itong tumalon.
Dumadagundong sa kaba ang dibdib niya. Alam niyang magaling na swimmer ang dalaga. Ngunit hindi sapat ang galing at husay nito sa larangang yun para makalagpas ito sa panganib na hatid ng karagatan. Boss, pasensya na po. Kung gusto niyo, ibabalik na lang namin ang perang binayad niyo. Wala akong pakialam sa pera na binayad ko sa inyo. Ang punto ko, bakit hindi niyo ginawa na maayos ang pinapagawa ko? Sa halip na maging maayos lang ang resulta, lalo lumala. At paano kung mamatay si Catherine? Sumagot kayo. Paano kapag di niya nakayanan? Sa tingin niyo, kanino kasalanan yun? Akin din. Kahit kayo ang nagpabaya, dala pa rin yun ang konsensya ko. Kung may mangyaring masama kay Catherine, ihanda niyo na ang sarili niyo. Dahil tiyak tatapusin ko ang buhay niyo. Tinalikuran niya ang mga gulat na mukha ng lalaki. Tinungo niya ang daan papunta sa kanyang bahay sa islang yun. Actually, hindi talaga siya nakatira doon. He was only having a vacation from work. May hawak siyang isang malaking kumpanya sa United States of America. May iba pa din siyang negosyo sa ibang bansa. He was a busy man. Ngunit kahit marami pa siyang trabaho na naiwan, pinili muna niyang mag-take ng vacation. Deserve naman niya magkaroon ng bakasyon. Inihabilin muna niya sa kanyang pinagkakatiwalaan na kaibigan ang paghawak ng kumpanya niya. Gusto muna niya ang makapagbakasyon para ma-enjoy naman niya ang kanyang buhay. Itong mga nakaraang taon, umikot lang sa mga responsibilidad na naiwan ng kanyang namayapang ama ang kanyang buhay. Sa negosyo nito na ipinamana sa kanya, umikot ang buong buhay niya. Hindi na niya nakuhang mag-enjoy dahil tutok na tutok siya sa trabaho. He was afraid na magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali. Kaya ganun na lang siya kaseryoso pagdating sa trabaho. But of course, nakakahanap pa rin naman siya ng paraan upang makahanap ng ligaya kahit saglit. He was not a monk. Naghahanap din naman siya ng ligaya sa mga babae. Natutugunan naman ng mga yun ang kailangan niya bilang lalaki. Wala pa siyang naging karelasyon sa mga babaeng nakuha niya. For him, they were just his pastime. Wala siyang balak na magkaroon ng relasyon sa ibang babae. Hindi niya alam kung kaya ba niyang mahalin ang mga babaeng yun. Dahil hanggang ngayon ang puso niya ay isang partikular na babae lang ang mayari. At kamalas-malasan, nanganganib pa ang buhay. Hindi niya maisasagawa ang plano niya kung basta na lang ito mawawala. Para na rin siyang tinakasan ng babaeng yun kung hindi nito kayanin ang panganib na yun. Unti-unting iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata. Ang kulay asul na kalangitan ang unang bumungad sa kanyang paningin. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Bakit ulap ang sasalubong sa pagising niya? Hindi ba dapat ang pink na kisame ng kwarto niya ang una niyang mabubungaran? Hindi kaya nasa kabilang buhay na siya? No, it can't be. Hindi pwedeng patay na siya ngayon. Masaya pa nga siya kahapon na nag-celebrate ng kanyang 25th birthday sa Aguirre Island. Pero anong nangyari sa kanya ngayon? Bigla-bigla siyang napabangon, napaubo siya. Bahagyang nagsalubong ang kilay niya nang sumalubong sa paningin niya ang kumikislap na tubig ng dagat. Dahil sa tama ng sinag ng araw na sumisikat sa silangan. Otomatikong napao ang bibig niya sa pagkamangha na kanyang nasilayan. Noon lang niya napagtanto na hindi naman siya patay at malaking mali ang akala niya. Nasa tabi siya ng dagat at basang-basa ang buong katawan niya. May mga buhangin na nakadikit sa iba't ibang parte ng katawan niya. Suot pa rin niya ang kanyang cocktail dress na bumabakat sa hubog ng kanyang katawan. Suot pa rin niya ang kanyang shoes. Mabuti na lang at mamahalin ang sapatos niya kundi sira-sira na ito. Napapailing na lang siya. Tumayo siya at pinagpag ang mga buhangin sa kanyang dress. Ang ganda-ganda niya at ng suot niya pero dagat lang ang nakinabang. Ang saklap ng kinahantungan ng kanyang get-up. Mabuti na lang at maganda talaga siya kundi mukha na siyang bruha sa harap ng salamin dahil gulong-gulo ang buhok niya. Ramdam niyang nagkalat na ang kanyang makeup sa mukha. Napatiim ang bagang niya. Biglang rumihistro sa utak niya kung bakit siya naroroon ngayon. Ang ganda mo, miss. Nanayo ang balahibo ni Catherine. Hindi dahil sa sinabi nitong maganda siya, kundi dahil sa mga tingin na ibinibigay sa kanya ng mga tatlong lalaking dumukot sa kanya. Nakakatakot ang mukha ng mga lalaki na dumukot sa kanya sa mismong birthday party niya. Hindi niya alam kung saan ang galing ang mga to. Natagpuan na lang niya ang sarili na sumasama sa mga to. Wala siyang magagawa dahil ramdam niya na may matulis at matigas na bagay ang nakatutok sa likod niya. Saglit lang siyang lumabas nun at bumaba ng hotel para hanapin ang mama niya. Nabigla na lang siya nang may sumulpot na tatlong lalaki na nakasuot ng business attire bilang disguise at tutukan na nga siya ng isa sa mga lalaking yun ng matulis na bagay.
Sa laki ng takot niya na may mangyaring masama sa kanya, sumama na lang siya sa mga ito hanggang isakay siya sa isang bangka at pinaandar yun palayo sa Aguirre Island. Oo nga, parang Diyos ang kagandahan nitong binibining to. Sabi pa ng isang lalaki na kamukha ni Palito, kung pumayat-payat pa na konti. Sabihin pa, talaga naman, model siya ng isang kilalang whitening soap. Hindi ba siya namumukha ng mga ito? Hindi ba siya nakikita ng mga ito sa kanyang TV commercial? Umirap lang siya sa lalaki nagsabi noon. Isang nakakalokong ngiti ang isinukli nito sa kanya. Shucks, ang pangit. Mukhang dugong. Mukha pang Shokoy na inborn. Di bali sana kung kamukha ni Nemo kahit kapiranggot. Cute pa sana. Hindi ngipin pa lang para sa pirana na. Ang swerte ni boss dito, mga tol. Para siyang nakatama sa loto sa ganda at kinis nito. Daig pa ang model sa mga magazine sa ganda na katawan. Nakakatakam. Sabi pa ng isa na parang hayok na makatikim. Hindi tuloy niya mapigilang makaramdam ng takot para sa sarili. Pumasada pa ang kamay nito sa lantad na legs niya. Nanlaki ang mga mata niya sa kapangasan ng mga ito. Tiningnan niya na nakakamatay ang may-ari ng kamay na yon. Ano ba kailangan niyo sa akin? Pera ba? Kung sinabi niyo pa kanina, di dapat nabigyan ko na kayo. Cash pa. At sino bang boss niyo? Bakit niya ako pinadukot? Sunod-sunod niyang tanong. Huwag ka maraming tanong, miss. Wala kami masamang balak sa'yo. Si boss lang. Oo nga. Ano nga kaya ang balak gawin ni boss sa bebot na to? Ano pa, alam nga naman titigan lang yan ni boss. Habang naglalaway? Siguradong yayariin yan. Swerte ni boss. Busog na busog siguro yun kapag dinalan natin sa isla. Mukha pa naman na patay si bossing sa alindog nitong bebot na to. Nagtawanan pa ang mga tinamaan ng kulog. Mas lalo niyang ikinairita ang mga narinig sa mga dumukot sa kanya. Gigil na gigil siya sa mga ito. Gusto niyang sampalin ang mga ito kung hindi nga lamang siya nakatali. Hindi ba pwedeng sabihin ng mga Shokoy na to kung ano ba talaga ang pake ng mga ito sa kanya? O kaya kung anong pake sa kanya ng boss ng mga ito? Pumalatak siya sa kanyang isipan. Saan naman kayang lupalop ng Pilipinas siya dadalhin ng mga ito? At bakit ba niya tinatanong ang sarili niya? Kamalayan ba niya kung saan siya dadalhin ng mga kurimaw o kung anong gagawin sa kanya? Nang biglang may naisip siyang bright idea. May nararamdaman siyang bakal sa likod ng nakataling kamay niya. Ramdam niyang may talim yun. Gamit yun at kinikiskis niya ang manipis na lubid na ipinantali sa kanya ng mga dumukot sa kanya. And just like she thought, napiktan yun. Her hands are free now, pero hindi niya yun ipinahalata. Nagpanggap siyang nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. Maswerte na lang siya at manipis ang lubid. Kung nagkataong makapal yun, siguradong matatagalan at mahihirapan siyang mapiktal yun sa pagkikiskis sa bakal. May nabubuong balak sa isipan niya habang patuloy pa rin na nag-uusap ang tatlong lalaki na dumukot sa kanya. Napakunot noo siya nang marinig ang kakaibang pinag-uusapan ng mga ito. Mga loko talaga ang mga kurimaw. Sana matama ng mga ito ng kidlat at mabura na sa mundo. Mukha namang wala nang pakialam sa kanyang tatlo at wala na nga sa kanyang pansin ng mga to. Marahil abalang-abala sa usapang panlalaki. Hindi na niya pinansin ang mga to. Tumingin siya sa dagat. Sa tansya niya, nasa malalim na bahagi na sila ng karagatan. Mukhang kailangan niyang gamitin ngayon ang pagiging varsity swimmer niya noong college. Kailangan matakasan niya mga ito. Alam niyang mahihirapan siyang makatakas. Hindi kasi kalupaan na tatakbo lang siya palayo at magtatago upang makatakas. Kailangan niyang lumangoy ngayon. Ang tubig ang kailangang maging kakampi niya. Ngunit ang tubig din ang kaaway niya dahil sa oras na gawin niya ang nasa isip niya. Maaari siyang malagi sa alanganin. Sinamantala niya ang pagkakataon na wala na sa kanyang atensyon ng mga ito. Huminga muna siya ng malalim. Naparinig niyang nagkagulo ang tatlo nang nakitang tumalon siya sa dagat. Hindi na nga ng mga ito alam kung anong gagawin. Kung tatalon ba para sundan siya o pababayaan na lang siyang makatakas. Napangiti siya. Ang lakas ng loob na dukutin siya. Hindi naman magawang harapin ang karagatan. Sorry sila. Just come and get me, boys. If you can. Binilisan niya ang paglagoy. Ginamit niya ang kanyang husay sa larangan na yun para makalayo kaagad sa mga ito. At nang masiguro niya na malayo na siya sa mga ito, umahon siya. Hinihingal na napatingin siya nang makitang malayo na siya sa mga ito. Ang bilis nga rin naman niyang makalayo. Lumingali nga siya, naghanap siya ng malapit na isla kung saan maaari siyang pumunta. Nakakita naman siya ngunit hindi niya inaasahan na may malaking alon na dumating papunta sa kanya. Nagawa naman niyang maiwasan yun.
Ngunit nang minsan na umahon siya para kumuha ng hangin, sinalubong siya ng isang napakalaking alon na hindi niya naiwasan. Nawalan siya ng balanse sa tubig dahil doon. Sinubukan niyang mabawi yun, ngunit huli na dahil bago pa siya makabawi uli, panibagong alon na naman ang dumating. Ang dami niyang nainom. Pakiramdam niya katapusan na niya dahil parang kinakapos na siya ng hininga at nanlalabo na rin ang mga mata. Pero may nilalang na nag-ahon sa kanya sa tubig. Hindi niya masabi kung ano yon. Naramdaman na lang niya na parang akay-akay siya ng nilalang na yon. Nanghihina na siya kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na maimulat ang mga mata at makita kung ano yon. May pumasok na tubig na kasi sa kanyang bibig hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim ang paningin niya. Dolphins. Nasabi niya nang matapos siyang magbalik tanaw. May palagay siyang ang mga ito ang tumulong sa kanya upang matakasan ang kamatayan na nagabang. Nakakasiguro siyang dolphins yon. Alangan naman na pating yun. E di siguro nasa sikmura na siya noon kung sakali. Sigurado siyang dolphins ang nagsagip sa kanya. May ilang pagkakataon na rin niyang nabalitaan ang kabutihan ng mga dolphins sa tao. Napangiti siya. Napakalaki ng pasasalamat niya sa mga ito. Kung di dahil sa mga ito, malamang tuluyan ng may masamang nangyari sa kanya. Ang problema nga lang niya ngayon, kung paano siya makakaalis ng islang yun. Malayo pa naman yun sa Aguirre Island at hindi siya nakakasigurong may napapadaan doon na bangkero. Sa tingin niya mag-isa lang siya sa islang yun. Wala pa naman siyang kaalam-alam sa mga gawaing pangkagubatan o pang-isla. Paano na lang kaya siya makakasurvive sa islang yun? Mabuhay pa kaya siya? Makabalik pa kaya siya sa Aguirre Island? Nandun ang pamilya niya. Siguradong hinahanap na siya ng mga ito. Mariin siyang napapikit, nanghihina siyang napaupo sa buhanginan. Napatungo siya at bumuntong hininga. What now, Catherine? Nakatakas nga siya sa mga pangit na dumukot sa kanya. Ngunit ano naman kaya naghihintay sa kanya sa islang yun? So, you're finally here. Wika ng isang tinig sa likod niya. Napalingon siya sa taong nagmamayari ng boses na nagsalita sa likod. Noong una hindi niya nakilala ang mukha ng lalaki. Ngunit makalipas ang ilang sandaling pagtitig niya dito, na-recognize niya kung sinong lalaki. Ram? Gulat na sabi niya. Ilang taon na ang nakaraan mula nang huling nagkaharap sila ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na sa islang yun muling magkukros ang kanilang landas. What a small world. Yes, ako nga to, Catherine. Sorpresa ka ba? Nakangising sabi nito. Hindi lang siya basta surprise. Mas higit dun ang nararamdaman niya dahil sa sobrang pagkabigla. Ano ang ginagawa nito sa islang yun? Doon ba ito nakatira? O baka naman nagbabakasyon lamang ito sa islang yun ng mag-isa? Sinong hindi masusurpresa na makita ka, Ram? After 6 years, dito ulit tayo magtatagpo. Kumusta ka na? Sabi niya pagkatapos ng ilang sandaling pagkabigla. Nakita naman niyang umisi pa ito. Sa tingin ko, hindi dapat akong kinukumusta mo. Bakit hindi ang sarili mo ang kamustahin mo? Anong ibig mong sabihin? Humakbang ito palapit sa kanya. Nakapagkit sa labi nito ang isang makahulugang ngiti. Masyado mo talaga ako pinapahanga, Catherine. Nagawa mo makatakas sa mga lalaking yun sa gitna ng karagatan. Hindi mo man lang ba naisip na maaari kang mamatay sa ginawa mo? Mapanganib ang ginawa mo, alam mo ba? Sandali. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Nagtataka niyang tanong. Tiningnan niya ang binata na nagtatanong. Nakatutok naman sa kanyang muka ang pares ng kulay asul nitong mata. Habang naka-cross arms, may kakaiba sa mga tingin nito. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi mo pa ba nakukuha kung anong ibig kong sabihin? Bakit mo nga ba malalaman na tumakas ka sa mga lalaking dumukot sa'yo sa Aguirre Island? Kaya napadpad ka dito sa aking isla. Isipin mo, babe. Napaisip din siya. Bakit nga ba nito malalaman ang tungkol doon? Hindi kaya ito ang nag-utos sa mga lalaking yun na ipadukot siya? Hindi kaya ito nga ang mastermind?